Good afternoon po, Yusek. Kaugnay po nung yung sikat ba ito, scatter na binabanggit po. Alam naman natin na hindi lang po siya cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang pong ma-access online. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito? Opo, nakakalungkot. Kanina po ay parang it seems like promoting yung ni PBBM dun sa Ilocano diet. Ano po? Pwede po clarification lang kasi po pagka sinabi mong pagkain ng mga Ilocano, di ho ba mostly mga pinakulong gulay yan sa bagoong isda. Ano po na maalat, alam natin na pwedeng pagmulan ng sakit ng bato. Medyo lang po na pwede bang i-clarify lang yon para po mas makuha ng tama ng public yung gustong sabihin ng Pangulo. Well, let me... Salang tulot ng sunog sa lumang gusali. Agad niyang inatasan ang mga ahensya na simulan ang pagpapatayo ng mga mas ligtas at mas maayos na silid-aralan. Layunin nitong matiyak na hindi maaantala ang pag-aaral ng mga bata at mabigyan sila ng mas maayos na kapaligiran. Kasabay nito, inilunsad ng DepEd at DOH sa Esteban Abada Elementary School ang PhilHealth Consulta Registration. Mahigit 400 individuals ang nabigyan ng libreng konsultasyon, laboratory tests at gamot. Kasama ang 152 students, 123 teachers, 56 non-teaching staff at 84 parents. Sa konsulta, simpleng rehistro lang ang kailangan para makakuha ng libreng serbisyong medikal. Isa itong hakbang para masiguro na ang kalusugan ng mga bata at guro ay hindi magiging sagabal sa kanilang pag-aaral. Samantala, sa kanyang pagbisita sa Flora A. Ilagan High School, binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat hadlang ang kawalan ng internet sa pag-aaral ng kabataan. Nakipag-ugnayan ng Pangulo sa mga estudyante mula sa ilang malalayong paaralan sa pamamagitan ng Zoom. Kabilang dito ang mga mag-aaral mula sa Chanarian Elementary School sa Basco, Batanes, Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan, Kaigdal Elementary School sa Unisan, Quezon, Duyay Elementary School sa Baok, Marinduque, Lipata Integrated School sa Karamoan, Camarines Sur, Salamanca National High School sa Ginatilan, Cebu, Tigbawan Integrated School sa Maasin City, Nalil Elementary School sa Bungao, Tawi-Tawi, Dalingap Elementary School sa Clarin, Misamis Occidental, Bayay National High School sa Ajuy, Iloilo, Malungon Elementary School sa Makilala North, Cotabato, Cabawa Elementary School sa Dapa, Surigao del Norte, Tanglangan National High School sa Kalanasan, Apayao. Ang pakikipag-usap na ito ay patunay na pagtutok ng pamahalaan at ng Pangulo na kahit ang mga nasa malalayong lugar ay may pagkakataong makamit ang dekalidad na edukasyon gamit ang teknolohiya. Tinitiyak po ng administrasyon na walang batang maiiwan sa pag-unlad ng edukasyon. Sa tulong ng Bayanihan SIM, satellite internet, at iba pang inisyatiba ng DepEd at DICT, unti-unting na isa sa katuparan ang pangarap na maabot ng teknolohiya ang bawat sulok ng bansa.
Yan ang Pangulo, trabaho lang. Hindi rin po tumigil ang Pangulo sa pagtutok sa mas malalim na isyu ng kalusugan. Sa National Kidney and Transplant Institute, inilunsad ang PhilHealth Benefit Package para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients mula sa 600,000 pesos, umabot na sa 2.1 million pesos ang transplant coverage. Tumaas din ang benepisyo sa dialysis sessions na umaabot na ngayon na halos 1 million 1 million pesos kada pasyente. Kasama sa package ang maintenance medicines at lab tests na dating mabigat na pasanin ng mga pasyente at kanilang pamilya. The highest incidences of diseases in the Philippines is chronic kidney disease. Dati, meron pa rin binabayaran ng pasyente. Ngayon, hindi na. Tinasa natin ang halaga ng coverage. So, this is why we have responded in this way. Ngayong araw ay makakasama natin sina Health Secretary Ted Herbosa at NKTI Director Dr. Jose Dante Dator para sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa benefit package ng PhilHealth para sa kidney transplant patients. Kasama rin po natin si PhilHealth CEO Edwin Mercado para magbigay ng karagdagang impormasyon. Bago tayo magsimula, panoorin po muna natin ito. Lumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Kung nalaman ko po na magda-dialysis po ako, sabi ko po parang ayoko. Kami po nila yung dialysis, mahal po yung bayan ko. Yung mga anak po ako, tapos syempre po yung trabaho ng asawa ko, hindi po makasurvive ganyan. Sabi ko po na ayoko na lang po magbayad dialysis para gusto kong matigalan po, ganun po. Siyempre po, may PhilHealth na po nung nalaman ko po na pag na-dialysis po ako, lalakas po ako, tapos po wala lang po bayad po sa PhilHealth. Bakit pasalamat ko po kasi po may PhilHealth na po. Kasi na-expect ko po. Ito ay pinapaalam po sa DICT. She documented it. Talagang very nakakaiyak yun. In fact, it's preventable. All the 400 deaths in 2024 on rabies are all preventable had the pets been vaccinated. So yun lang ang message ko dyan. Pabakunahan nyo mga aso nyo, please. Kayo, baka may mga alaga kayo aso. Pabakunahan nyo kung hindi nyo pa napapabakunahan. So, it's like from the exposure, gaano po ba kabilis dapat ikaw pa-vaccine? Even after a month, pwede pang magpabaksin. Pero of course, immediately gusto namin. Kasi hindi lang rabies, meron ding mga infection. So binibigyan din namin ng anti-tetanus, nililinis yung sugat. Tinitingnan kung saan part. There are parts of your body na pag yun ang nakagat, like your face, your hands, your groin, tawag namin dyan, high level, kahit vaccinated yung dog, nagre-recommend kami, sige, bakunahan na rin natin yung child just to be sure. So, yun ang beauty, parang panigurado. Pero kung vaccinated yung dog, less ang chance talaga. Kung minsan lilinisin mo lang yung sugat and then wala ka nang gagawin. Lalo na kung hindi naman naging rabid talaga yung aso. So, the other advice is, yung 40%, 47% na nagkaka-rabies naman, galing sa asong kalye or stray dogs. So, yun ang recommendation ko naman for publicly. Huwag kayong basta lalapit sa stray dog. We have a story of this Swedish girl who was a tourist in Cebu. Went to a cute little cat, kitten. Nilaro niya, nakamot siya. When she got back to Sweden, she was dying of weird symptoms and they couldn't diagnose her because they've never seen rabies. In Sweden, after he died, they discovered it was rabies. And they related to that cat na nilaro niya sa Cebu na nakamot siya. So very important, tell our children, wag din makikipaglaro sa asong kalye, yung mga pusa na nagkalat lang dyan. Thank you, Michelle. Next question, Clay Partilla, PTP4. Next question, Eden Suarez, Net 25. Sec, kanina po ay parang it seems like promoting yung ni PBBM dun sa Ilocano diet. Pwede po clarification lang kasi po pagka sinabi mong pagkain ng mga Ilocano, di ho ba mostly mga pinakulong gulay yan sa bagoong isda.
ano po, na maalat. Alam natin na pwedeng pagmulan ng sakit ng bato. Medyo ano lang po na pwede bang i-clarify lang yon para po mas makuha ng tama ng public yung gustong sabihin ng Pangulo. Well, let me correct. There are diets in the country that are also healthy. Hindi lang Ilocano diet. And our regular diet is actually healthy if it's rich in vegetables than the fatty or fried foods or a lot of rice or too much rice. So, yun ang dapat nating ma-correct, no? We call it Pinggang Pinoy. So you go to our National Nutrition Council website, you will see the recommended Pinggang Pinoy, which is a plate that has vegetables and fruits, rich in vitamins and minerals. It has the carbohydrates, maybe half a cup of rice, and the protein source, which is either fish or chicken or meat or pork or beef. So, basta may protein ka, may vegetable ka, and then may proportion yon. Dapat mas colorful yung plate mo and a third of each lang. Hindi po pwedeng buong plato mo kanin, tapos may konti lang na rice. So, ganun doon. So, if you look at the Ilocano diet, the fish, the bagoong, is actually a protein source. Siyempre, timplahin mo yung salt nun. So that salt is also, too much salt is bad. Actually, too much of anything, too much rice is bad. Magkaka-diabetes, too much salt is bad. But the fact that it has gulay, it has fish and protein source, and then you eat it with rice, it's actually a healthy diet. So very important. Diet, ano yan? Tatlo yan eh. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. So yun yung TED, yung pangalan ko. Tamang pagkain, bawal ang maalat, matataba at matatamis. Ehersisyo, 30 minutes every day, do some form of exercise or house chore. And disiplina sa katawan, bawasan yung mga bawal. Sigarilyo, vape, alcohol, at saka droga. Thank you. Thank you po. Thank you, Eden. Last question, Chloe Hofana, Business World. To PhilHealth po, sir. Totally unrelated question, but what is PhilHealth's net income target for this year? And what are the key factors expected to drive this performance? So, gaya po ng naipahayag ko dun po sa ibang mga conferences din po. Dahil nga po kami ay meron pong mga surplus fund, yun po yung kung tawagin sa private sector retained earnings ng mga nakaraang taon, ay expected po namin this year negative po yung aming net income kasi talaga pong magdidip na po kami doon sa aming mga surplus fund na nararapat naman po kasi ang isa pong social health insurance dapat po hindi iniipon yung pera kundi po gamitin para sa mga benepisyo ng ating miyembro. At yun na nga po yung mandatong binigay sa amin ng ating mahal na Pangulo at yun din po naman ang naaayon po sa best practices for social health insurance. May tinatawag pong capital loss ratio, yung porsyento po nung nakokolekta nating mga ambag ng ating mga miyembro, pati po yung mga subsidy yan nang gagaling sa national government, na ang kalimitan po ay 85 to 90% po ang dapat gamitin. So yun po yung amin pong pinalalawig ngayon. Kapag nga po may nakausap akong mga ibang head ng social health insurance sa ibang bansa, sabi niya, ano yung reserve fund? Kasi hindi kami required magkaroon ng reserve fund at hindi kami required na merong ipunin. Dapat gamitin natin para dun sa benepisyo ng ating mga mamamayan. At yun naman po yung aming ginagawa po ngayon. Sir, nabanggit niyo yung reserve fund. Meron na po ba tayong update sa Supreme Court issue natin on the 90 billion fund transfer case? Wala pa pong naipapahatid po sa amin at kami po at ang DOH po ay susunod naman po kung ano man po ang desisyon ng ating mga mahal na justices sa Supreme Court po. Dahil po ang pinagdaanan naman proseso ay patas at lahat ng panig naman po ay napakinggan. Thank you, sir. Thank you, Chloe. Yuse Claire. Thank you so much, Dr. Dator, PhilHealth President Edwin Mercado, and of course, Secretary Ted Herbosa. So, handa na ba kayo? Mag-donate ng inyong organs. Ako willing, except my heart. Ang puso ko para sa asawa ko lang. Ayan. Okay, ready na po tayo sumagot ng inyong mga mahihirap na katanungan, MPC. First question, special request, Chloe Hofana, Business World. Hello po, Yusek.
As the Israel-Iran entered its seventh day of airstrikes, do we see any effect of their prolonged conflict in terms of OFW remittances and deployment? Nakausap po natin si Yusek Alu ng DOF at sinasabi po niya sa ngayon po ay wala pa pong impact na gano'n sa OFW remittances. Ang sabi po niya, and I quote, "The impact on remittances remains limited for now. Given the remittances from Israel and Iran amounted to $106.4 million in 2024, 0.03% of total remittances. However, an escalation that could include the rest of the Middle East will have a substantial effect on overall remittances." Ayon sa kanya po, malamang po talaga ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng krudo at maapektuhan mas malamang ang household consumption at ang economy growth prospect. Yun po ang sasabi niya. Dahil kadalasan po kapag tumataas ang presyo ng krudo, tumataas din po ang bilihin sa merkado. Thank you po. Thank you, Chloe. Next question, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Kaugnay po yung sikat ba ito, scatter na binabanggit po. Alam naman natin na hindi lang po siya cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang pong ma-access online. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito? Opo, nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Attorney Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong scatter. Ayon po sa kanya, ang scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito, at kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po naipasara, mag-iiba na naman ng website. So, pero hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-i-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya ng ginawa sa Pogo na pinaban po?
Hindi po kasi siya maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara, through the DICT, itong mga illegal website na to. So, yun po yung nagiging problema dito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit pa ulit-ulit silang pumapasok, yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap ko sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis po itong a-actionan. Meron po bang hotline or ano na pwedeng puntahan ng mga pamilya nila para dun or personal saan pupunta sa opisina ng PAGCOR? Meron po sa website po ng PAGCOR kung paano po ito ma-access dahil mabilis daw po kapag ka po inyong inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sugal, madali po nilang mapapatanggal at mababa ng kamag-anak sa anumang platforms. Maraming salamat, Eden. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng detalye sa upcoming trip ni Pangulong Marcos sa Japan. Okay, kaalis lang po ng Pangulo patungong Japan. Opo. Ngayong araw. Sa pagkakaalam ko po, siguro habang nag-start po tayo dito ay papalipad na po ang aeroplano papuntang Japan. More or less. So, ang magiging caretaker po ay si E.S. Lucas Bersamin, Secretary Conrado Estrella at si Secretary Sani Angara. Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Maliban po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo at magkakaroon din po ng ang oras po ay ilalaan niya para sa mga kababayan natin sa nasabing bansa. So, until when siya doon? By this weekend po siguro ang balik ng Pangulo. So may meeting siya with the Filipino community? Yes, meron po. Meron din po ba siyang pagpupulong sa mga opisyal sa Japan? Ang pagkakasabi lamang po natin ay business meeting. So, yun lang po muna ang mabibigay kong detalye. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delegado na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kayo ni Talia kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Next question, Ivan Merina, GMA News. Yusek, before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Wala po. I mean, we weren't told about it until today that you said na nakaalis na po. Which is unusual because usually when the President goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, inabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi naman po siguro meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po, nakapagbigay ng informasyon. Opo, meron naman po. But not officially from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ayun lang. Kahapon, nag-press briefing tayo kahapon. Kagabi lang namin nalaman na. Wala po tayong siguradong tugon para dyan dahil ito naman po talaga ay scheduled because of the expo. Okay. Para sa pavilion na pinagmamalaki ng Pangulo. If I may proceed to my question, ma'am, the UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Yes. Nabasa ko po yung artikulo
na to. At natutuwa at ikinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng pamahalaan para paigtingin ang karapatang pantao at para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Nabasa ko rin yung tungkol sa freedom of expression at siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay namamayagpag sa atin ngayon dahil ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno minsan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapi, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, itong, there is indeed a call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging and penalize those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Kung ano man pong sitwasyon, yung pag-red tagging po, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Thank you. Thank you, Ivan. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Si Justice Secretary Remulla said that the Netherlands has denied the asylum request of former Secretary Harry Roque, who is now seeking asylum daw po in Germany. Now he has denied it and said that it is fake news. Pero hingi lang po sana kami ng reaction sa palasyo, lalo na at nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Atty. Harry Roque na fake news si DOJ, si OJ Remulla. Siguro po, huwag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Atty. Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. With no more questions, Ma'am. Follow-up question, Ivan Merino. Use a clarification lang just so we're clear. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Thank you, Ivan. Is it clear? At isa pa pang balita, 100% internet connectivity maaasahan sa lahat ng public schools sa Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin pa ang edukasyon sa bansa. Paiigtingin ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakabit ng internet sa lahat ng public schools sa bansa. Ang pangako ng ahensya, walang paaralan o estudyanteng maiiwan. Target ng DICT na ma-connect sa internet ang 80% ng mga pampublikong paaralan ngayong July. 90% sa August at 100% naman sa katapusan ng taon. Prioridad ng DICT ang mga eskwelahan sa mga liblib na lugar na madalas ay hirap abutin ng serbisyo, gaya ng mga last mile schools. Malaking tulong ang stable internet connection sa pag-aaral ng mga estudyante dahil mas madali na nilang ma-access ang updated online learning materials. Ang School Digitalization Initiative ng administrasyon ay naglalayong gawing future-ready ang mga mag-aaral at expose sila sa mga mas makabagong learning process. Dahil sa bagong Pilipinas, walang iwanan sa digital bayanihan.